Una sa lahat, sa mga kapatid nating rider, huwag nyo itong gagayahin. Ang Marilake Highway sa Rizal, ginawang karerahan. May nag-ala Superman hanggang sa mauwi sa banggaan. Sa Star Tollway naman, malaeksena sa pelikula ang pagtaob ng isang jeep. Ang buong detalye ng mga disgrasyang nasa pool sa video, abangan maya-maya lang. Ngayong ika-28 araw ng Enero taong 2025. Vice President Sara Duterte absuelto sa isinambang kaso ng mga pulis. Anak na congressman ni Senator Raffy Tulfo nahuli sa EDSA busway. Pinagalitan ng senador. Malilit na eroplano na biyaheng Batanes at Palawan ililipat na sa Clark Airport. Lalaking may kapansanan, pinagpapalo sa ulo hanggang sa mapatay ng sarili niyang kapatid. Mga estudyanteng ni-require umattend sa founding anniversary ng kanilang eskwelahan, pinaglakad ng pagkalayo-layo at meron pang hinimatay. Mga pagod. Diyos ko, Lord. Comelec at TikTok nagsanib puwersa kontra fake news sa Bilang Pilipino 2025. Nakatikim na ba kayo ng hopyang sisig? Titikman natin yan live ngayong bisperas ng Chinese New Year. At eto na nga, kilalanin natin ang mga bagong karakter na lalong magpapa-intense ng ating mga gabi sa FPJ's Batang Quiapo. Nagkarerahan at nag-exhibition pa ang ilang rider sa Marilake Highway sa Tanay Rizal. Nadisgrasya ang mga rider at namatay ang isa sa kanila. Ang mga ganyang aksidente sa tinaguriang Killer Highway, sinita rin ng ilang senador. Nasa frontline balitang yan si Brian Basa. Nagkakarera ang dalawang rider sa Marilake Highway sa Tanay Rizal. Nag-ala Superman ang isang rider hanggang sa mawalan ng kontrol. Nagkabanggaan sila at nauwi sa trahedya. 6 na iba pang nanonood lang ang sugatan matapos madamay. May mga iniaakyat pa matapos magdire-diretso sa gilid ng tulay. Isinugod silang lahat sa ospital. Isang rider ang namatay. Ayon sa Tanay Police, walang lisensya ang nasawing rider. Para maiwasan ang mga bawal na karera, may nagbabantay naman daw sa Marilake Highway. Yun nga lang, malaking hamon ang pagroronda, lalo't 30 kilometro ang kanilang binabantayan. Meron tayong assign na patrollers sa Barangay Sampaloc na yun nga ang area nila, yung along Marilake Highway. Pinapatrolyan nila yung daily. Umabot sa Senado ang issue sa Killer Highway at uminit ang ulo ni Senator Raffy Tulfo. Pinalalagyan niya ng police outpost sa highway para iwas aksidente. So General, I'll give you 5 working days. Linis yung problema yan. Otherwise, babalikan kita on air. Hindi lang dito pati sa radyo ko. Babatikusin kita left and right kasama ng chief PNP mo. Pati si Senator JV Ejercito, hindi raw maintindihan kung paanong nauso ang mga pamatay na stunt ng mga rider sa Marilake. Dahil daw sa mga iilang pasaway, hindi na siya dumaraan doon. Sana raw maibalik ang dating maayos na highway. Ngayong araw, agad nagposte ng mga pulis sa Marilake Highway para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista. Paalala ng Rizal Police, hindi racetrack ang naturang highway. Maraming turista raw ang dumaraan dito, kaya dapat irespeto ang bawat isa. Yung ating pong kakulangan sa tao dito po sa atin sa Rizal Highway Patrol Team ay 17 po. Ngayon po ay pinadagdagan po kagad sa tulong po ng Laguna, Cavite, and Quezon Province HHPT. Nagkaarigluhan na ang nakaligtas na rider at ang pamilyang namatayan at ang iba pang nadamay sa aksidente. Sasagutin ng rider ang pagpapalibing sa kanyang biktima at ang pagpapagamot sa mga nasugatan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5.
Disgrasya rin ang inabot ng isang pampasaherong jeep sa Star Tollway sa Batangas. Sa pulsa video kung paanong tumaob ang jeep sa gitna ng expressway. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuha ng dashcam video, makikita ang biglang pag-usok ng gulong ng jeep na ito sa gitna ng highway sa Star Tollway southbound sa Malbar, Batangas. Kumabig pa kanan ng jeep bago tumaob. Dumausdos pa ito sa gitna ng kalsada at humambalang sa highway. Agad naman nakapreno ang mga sasakyan na nasa likuran ng jeep. Ang mga pasahero naglabasan at pumunta sa center island ng expressway. Kwento ng pasahero na si Eman Morada, bumibiyahe papunta Lipa City ang jeep nang biglang pumutok ang gulong sa likurang bahagi nito. Puno yung pagmamaneho po ng driver, nasa tamang speed naman po siya na para sa loob ng Star Toll or Expressway. Talagang hindi lang po namin inaasahan talagang sasabog yung gulong. Nagkataon daw na sa bahagi ng pumutok na gulong nakaupo si Morada, kaya sa kanya raw sumalpok ang mga pasaherong tumilapon sa loob ng jeep. Parang naiisip ko agad, parang makaligtas ba ako dito. Pero buti na lang po pag tayo ko po paglabas dun sa jeep, okay naman po, medyo masakit lang sa akin. Pananakit sa likod at katawan dahil sa mga pasaherong dumagan sa kanya ang iniinda ngayon ni Morada. Agad dinala sa ospital ang 18 pasahero ng jeep. 8 rito ang nagtamo ng minor injury habang ang 10 ay umuwi na lamang daw sa kanilang mga bahay na tila walang nangyari. Hindi na raw magsasampa ng kaso ang mga pasahero laban sa driver dahil tinulungan naman daw sila nito sa gastusin sa pagpapagamot. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sa Navotas, patay ang 2 trabahador nang hindi sila makalabas sa nasusunog na barko. Nagbabalik si Gary De Leon. Kita sa video ang paglabas ng maitim na usok sa bintana ng isang barko sa Barangay San Jose, Navotas City kagabi. Maaaninag din ang pulang baga, senyales na may malakas ng apoy sa loob ng barko. Nakadaong ang barko para sa pagkukumpuni nang magkataong sumiklab ang apoy. Nahirapan ang mga bumbero at fire volunteer na pasukin ito. Medyo confined yung sunog. So ibig sabihin, nasa loob siya at limitado lamang ang lagusan pati ang mga bintana. Kaya hindi nahirapan na ating bumbero para maipasok ito. Tumagal ng 5 oras bago naapula ang apoy. Matapos ang sunog, tumambad ang 2 lalaking wala ng buhay sa ibabang bahagi ng barko. Sinubukan pang i-revive ang mga biktima pero bigo ang mga rescuer. Maaari raw na hindi nakalabas ang 2 dahil iisa lang ang entrance at exit sa barko at meron ng apoy roon. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy pero isa sa matinitingnang dahilan ang isinasagawang welding sa barko. Question is, gaano kabilis lumaki yung apoy at paano kaagad hindi nakalabas itong mga biktima? Aalamin po natin, ang ating mga investigador kung paano ba nagkaroon ng source ng ignition o ng pagliyab habang nagtatrabaho itong mga welders na to. Inaalam pa kung magkano ang halaga ng mga nasunog na kagamitan sa barko. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Para sa mga nakabook na ng domestic flight dyan, i-check kung saang airport ang inyong departure. Mula NAIA, ililipat kasi sa Clark Airport ang mga maliliit na eroplano kabilang ang mga biyaheng Batanes at Palawan. Nasa frontline balitang yan si Gerard de la Peña. Masikip na nga, lalo pang dumarami ang mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Nitong nakaraang taon lang, halos doble ng kapasidad ng NAIA ang dami ng mga nag-travel. Kaya ang solusyon, tanggalin sa NAIA ang mga flight na ginagamitan ng mga eroplanong turbopropeller o yung mas maliliit na eroplano. Base sa utos ng Manila Slot Coordination Committee, ililipat ang mga turboprop flights sa Clark International Airport. It's an airport that can no longer expand its facilities. This is one way for us to increase capacity without having to add infrastructure. Karaniwang biyahe ng turboprop ay Busuanga, Batanes, Naga, Masbate at iba pang destinasyon na maliliit ang runway. Ang Philippine Airlines at Cebu Pacific sisimulan ang paglilipat ng ilang flights mula NAIA pa Clark sa Marso. 19,000 pasahero ng Cebu Pacific sa ngayon ang apektado ng lipatan ng flight. The reason we've made this announcement as early as now is so that people can make arrangements for their transfers from Manila to Clark. Pwede naman daw magpa-refund o magpa-rebook
Bago matapos ang taon, tuluyan ang tatanggalin ng Cebu Pacific sa NAIA ang mga maliliit na eroplano katulad ng ilang flights na papuntang Katiklan, Daraga at San Jose Occidental, Mindoro. Ang Philippine Airlines gagawa ng formal na abiso tungkol sa lipatan ng flights. Ang mas maliliit na airlines naman, binigyan ng hanggang 2026 para maglipat sa Clark. Bukod sa iwas congestion sa NAIA, paraan din daw ito para maibida ang iba pang airport na may magagandang pasilidad gaya ng Clark. Ang ilang pasahero, hindi pabor sa paglipat ng ilang flight sa Clark. Malayo-layo nga lang po ang biyahe kung galing ka po ng Maynila. Hassle din dahil mag-a-adjust tayo ng oras papuntang Clark. Yun yung parang medyo hindi ganong okay. Sa ngayon ay may mga bus na maaaring maghatid sa mga pasahero mula NAIA hanggang Clark International Airport. Aabuti naman ng 5 taon bago matapos ang North-South Commuter Railway na magkokonekta sa Metro Manila at Clark. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Inamin ni Senator Raffy Tulfo na nahuling dumaan sa EDSA busway ang sasakyan ng anak niyang si Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo. Ayon kay Senator Tulfo, wala siyang nakikitang problema sa nangyari dahil hindi naman daw tumakas ang kanyang anak. Sa pagkakaalam din daw ng senador, ang driver ni Congressman Tulfo ang nagdesisyong dumaan sa busway. Pinagsabihan din daw ng senador ang kanyang anak na humingi ng paumanhin sa nangyari. Pinagalitan ko, nag-sorry sa akin, at sabi ko, mag-apologize ko sa lahat. As long as hindi siya tumakas, hindi siya gumamit ng plakang 8, which karapatan niya gumamit, pero hindi siya gumamit. Just shows na hindi siya abusado. Nagsani puwersa ang COMELEC at TikTok para labanan ang fake news online sa Bilang Pilipino 2025. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Sa paparating na Bilang Pilipino 2025, hindi malabong gumamit ng social media influencers at personalities sa kampanya ang mga tatakbo sa eleksyon. Kaya ang COMELEC gustong ipasama ang talent fees ng endorsers ng mga kandidato sa kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Kapag gumamit ng mga personalidad ng isang kandidato, iisipin daw agad ng COMELEC na bayad sila, kaya dapat nakasaad ito sa kanilang SOSE. Just to ensure equal opportunity. Kasi hindi naman po lahat ay makakapag-avail ng influencers. Kasi kung lagi sasabihin kasi sa amin na libre yan, kasi kaibigan, kakilala, napakadali po kasi sabihin yung ganon. Dahil dito, gusto ring malaman ng COMELEC ang nagiging kontrata o usapan sa pagitan ng mga influencer at kandidato. Pagilino ng COMELEC, hindi naman bawal ang pag-endorso o pangangampanya ng influencer sa kandidato. Pero dahil sa binabalak ng regulation, sa kauna-unahang pagkakataon, nakatakdang isapubliko sa COMELEC website ang SOSE ng lahat ng mga tumatakbo. Maglalabas daw sila ng desisyon tungkol dito bago magsimula ang campaign period sa February 11. Lumagda rin ng Memorandum of Understanding ang COMELEC at social media platform na TikTok. Layo nitong labanan ng disinformation, misinformation at fake news na naglipa na ngayong panahon ng eleksyon. Ipinagbabawal na rin sa TikTok ang anumang political ads sa kanilang platform. Pero paglilinaw nila, we don't ban political expression on the platform. People are free to express themselves politically on TikTok. But we don't allow politicians, governments, and political parties to make money on the platform. Ang COMELEC naman, pinaplano ring maghigpit sa mga naglalabasang survey. Tila naaabuso raw kasi ito ng ilang politiko o kandidatong nagpapasurvey. Hindi rin daw nasusunod ang utos ng Korte Suprema na kailangang ilabas ang nagpakomisyon dito, pati kung paano at saan isinagawa ang survey. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang mga reklamong sinampa ng pulis laban kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang security staff. Matatandang nagkainitan sina VP Sara at mga pulis ng Quezon City dahil sa paglipat ng ospital sa Chief of Staff ng Vice na si Zolaika Lopez noong Nobyembre. Dahil dyan naharap sa reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion si VP Sara, security head niyang si Colonel Raymond Lachica at iba pa. Pero ayon sa Quezon City Prosecutor, walang sapat na batayan para isulong ang mga reklamo. Wala raw ebidensya na nanakit o nanakot sina VP Sara noon. Hinahanap ng mga otoridad ang magulang ng inabando ng sanggol sa Davao City. Basta na lang kasi iniwan ang bagong silang sa likod ng isang bahay. Nasa frontline ng balitang yan,
si Bril Montalvo. Walang saplot at nakakabit pa ang umbilical cord ng babaeng sanggol nang makita sa isang bakanting lote sa barangay Baguio proper, Davao City pasado alas 12 ng madaling araw noong Biyernes. Kwento ng kagawad na pansamantalang kumupkop sa sanggol. Nakita ang inabandonang bata ng isang residente habang umiiyak sa likod ng kanilang bahay. Pinangalanan nila siyang si Baby Amira. Agad din nilang pinatingin ang sanggol sa ospital. Nasa maayos naman siyang kondisyon. Ayon sa Davao City Police, hinahanap na nila kung sino ang tunay na mga magulang ng bata. Nagkakandak na kung sino yung kakapanganak lang or buntis sa area ng Baguio District. But so far, wala pa tayong nakukuha na information. Matapos ang ilang araw na pangangalaga ng barangay kay Baby Amira, agad naman nila itong itinurn over sa DSWD. Pero hindi maiwasang maging emosyonal ng kagawad na kumupkop sa kanya. Thank you, baby. Sa mo po nga. Panahon na pasaya ni mo mong pamilya. So karon with nakakwaon sa DSWD. Kaya magsunod taong protocol. Hindi pa rin nakikilala kung sino ang nang-abandona sa sanggol, pero posible siyang maharap sa kaukulang reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Nakumpiska ang milyong-milyong pisong halaga ng ilegal na droga sa magkakahiwalay na operasyon sa bansa. Kabilang na ang 20 million pesos na halaga ng shabu na natagpuan sa SUV na hinarang sa checkpoint. Nasa Frontline na balitang yan, si Mon Gualvez. Walang kawala 3 lalaki nang arestuin ng mga pulis at PDEA agent sa Catbalogan City, Samar kahapon. Nahulihan sila ng 3 kilo ng shabu na may halagang higit 20 million pesos. Nakatanggap ng tip ang mga otoridad na bumaba sa Matnog Allen Port ang pickup truck na galing Las Piñas at papunta itong Bukidnon. Naharang ng mga pulis ang pickup dahil sa paggamit ng improvised na plaka at doon nga nasabat ang mga kontrabando. Ang isa sa mga sospek na nakaupo sa likod, tinangkaraw na itago ang dalang sachet ng shabu sa eco bag. Natagpuan din ang iba pang sachet ng shabu at digital weighing scale sa upuan malapit sa sospek. Dito na hinuli ang sospek at kinumpiska mga droga. Sa Bayugan City, Agusan del Sur, nasaba ang 16 na kilo ng shabu na nakalagay sa packaging ng mga parcel at nagkakahalaga ng 108 million pesos. Arestado kahapon sa bypass operation ng PDEA at pulisya ang 2 drug suspect. Ito na ang pinakamalaking halaga ng nasabat na droga ng mga otoridad sa Caraga Region. Timbog sa isa pang buy-bust ang 2 high-value drug suspect sa parking lot ng isang mall sa Pasay City kahapon. Nasamsam ang kalahating kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos. Hindi naman nakapalag ang lalaking target ng buy-bust ng posasa ng mga pulis sa Valenzuela City noong Sabado ng madaling araw. Nakumpiska sa kanya ang 50 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Ang sospek nagtatrabaho bilang construction worker pero umi-extra raw na nagbebenta ng droga sa Valenzuela at Caloocan. Itinanggi naman ng sospek ang akusasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga latest sa showbiz balita ngayong Martes. Nagpaalam na si Well to Win host Willie Revillame sa kanyang pansamantalang pagliban sa kanyang programa. Ito daw ang mga kasama starting February 10 po. Mr. Randy Santiago at yung aming 3 co-host. Ano nakita dito? Ito na po si Fatima, Camille at si Almira. Magsasama-sama na sila dito. Huwag niyong iiwan itong programang ito. Ginawa ito para sa inyo. Habang wala po si Kuya Will, ang singer munang si Randy Santiago ang maghahatid saya sa mga kapatid dating araw-araw present sa Will to Win. Pansamantalang mawawala si Kuya Will sa kanyang programa para sa kanyang pagkandidato bilang senador sa midterm elections ngayong Mayo. Eto pa nga, habang tumitindi ang mga eksena sa action seryeng Batang Quiapo, abay lumilevel up din po ang line-up ng mga celebrity na mga kasama sa programa. Kabilang na riyan sina Andrea Brillantes at Jake Cuenca. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marford. Agaw buhay si Rigor matapos sa matinding bakbakan nila ni Tanggol.
At ngayon, alam na ni Tanggol kung sino ang kanyang tunay na ama. Ito naman ang gusto niyang hanapin at usigin. At habang tumitindi ang mga revelation at action-packed scenes sa Batang Quiapo, lumilevel up din ang pagdating ng mga bagong karakter na siguradong aabangan gabi-gabi. Kabilang na sina Andrea Brillantes, Jake Cuenca, Albert Martinez, Michael De Mesa at Angel Aquino. Kasama sa mga magbabalik TV ang mga veterano ng showbiz na sina Miss Celia Rodriguez, Dante Rivero at Chanda Romero. Panalo sa dami ng artista. Kung ano ang kanilang magiging papel sa hit Dreamscape action serye, abangan. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, lalaking may kapansanan hinataw sa ulo hanggang sa mapatay ng sariling kapatid. Ilang estudyante hinimatay sa sobrang layo ng nilakad sa pa-field trip ng kanila eskwelahan. At Don Chang unbothered sa resback ni Chi Filomeno tungkol sa kanilang dating away. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Matinding palo sa ulo ang kinamatay ng isang lalaking may kapansanan sa Bukidnon. Ang sospek, kapatid pamandin ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Nakabulagta, duguan at halos hindi na makilala. Ganyan inabutan ng mga pulis ang lalaking PWD o person with disability sa loob ng kanilang bahay sa barangay Managok, Malaybalay City, Bukidnon nitong Lunes ng umaga. Kinilala ang biktima na si alias Rigor, 54 anyos. Pinalo siya ng malaking sanga ng puno sa ulo at batok na naging dahilan ng pagkamatay niya. Bakas pa ang dugo sa sanga ng makita ng mga otoridad. Ang sospek sa krimen, ang nakababatang kapatid ng biktima, si alias Botchok. Base sa investigasyon ng mga pulis, nagtalo ang dalawa bago mangyari ang krimen. Hindi malinaw kung anong pinag-awayan nila. Pero may diferensya raw sa pag-iisip si Botchok. Matapos ang pamamalo kay Rigor, sinubukan pa raw ilibing ng suspect ang bangkay ng kapatid sa labas ng kanilang bahay. Pagdating po natin kapulisan doon, ay ito pong ating suspect ay nasa labas lang din po ng kanilang bahay, naghuhukay po. Ito pong ating suspect ay voluntaryo lang din po nag-surrender. Hindi na nagbigay ng pahayag ang suspect. Mahaharap siya sa reklamong homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Nagbayad na nga para sa founding anniversary ng eskwelahan, abay kilo-kilometrong layo pang nilakad ng mga estudyante. Dahil dyan may mga nahimatay sa init at pagod. Nasa Frontline balitang yan si JC Cosico. Nahimatay matapos mapalaban sa kilo-kilometrong lakaran ng mga estudyante ng Best-Link College of the Philippines sa Hermosa, Bataan noong linggo. Ang ilan sa kanila pinapaypayan at inaalalayan ng kanilang mga kaklase. Galing silang Metro Manila at dumalo sa founding anniversary na kanilang paaralan sa isang resort sa Bataan. Kwento ng ilang estudyante, hindi na nakapasok ang mga sinakyan nilang bus sa venue dahil sa dami ng dumalo. Kaya sa kalsada na lang pumarada. Mga pagod. Diyos ko, Lord. Pahirapan tuloy sa paghahanap sa bus. Umabot na po kami ng 3 kilometers. Hindi pa rin po talaga namin nakahanap. Sobra yung init, yung pagod. Wala silang magawa. Lalo't required umano silang umattend at nagbayad pa sila ng 900 pesos at 1,050 pesos depende sa kurso. Sabihin nila na kung hindi ka sumama, wala kang grade sa ganito. Kung hindi ka sumama, wala kang project. Kaya ang ilang magulang dismayado. Nagbayad kami ng ganyan, 900. Tapos pagdating doon, ganun pala ang dinatnan nila. Ang Commission on Higher Education o CHED pinagpapaliwanag ang Best-Link. Wala raw isinumiting requirements sa kanilang regional office ang paaralan para sa off-campus activity.
Titingnan din ng CHED ang umano'y pagre-require sa mga estudyanteng dumalo sa aktibidad na sinasabing binayaran pa nila. Kung particular siya, then it should be part talaga ng fees na. Standard fees na isang estudyante. Dapat alam na nila beforehand pa yan. Kung mapatunayang may paglabag ang paaralan, pwede silang utusang i-refund ang kinolekta o kaya'y masuspende sa pagsasagawa ng off-campus activity. Sinubukan namin kunin ang panig ng BestLink. Pero ayon sa gwaradyong nakausap namin, walang pasok ang mga estudyante at staff ngayong araw. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Gustong ipadeklarang unconstitutional ng ilang petitioner sa Korte Suprema ang 2025 national budget. Kaugnay pa rin yan ng mga blankong item sa Bicameral Committee report. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Naghain ng petisyon ng kampo ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab at Attorney Vic Rodriguez sa Korte Suprema para questionin ang 2025 General Appropriations Act o ang ipinasang 6.326 trillion national budget. Panawagan nila sa Korte Suprema ideklarang unconstitutional ang budget matapos makitaan ng 28 blankong halaga sa Bicameral Conference Committee report na niratipikahan ng Kongreso noong Disyembre. Kahapon, iginiit ni Acting House Appropriations Committee Chairperson Stella Kimbo na sa ilalim ng Omnibus Motion, otorisado ang Committees on Finance at Appropriations ng Kamara at Senado na mag-correct ng typo, grammatical at printing errors. Pero sagot ni Rodriguez, paano naging typographical ang blanco? Dagdag pa niya, importante ang Bicameral Committee report dahil ito ang pundasyon o basehan ng Enrolled Bill o General Appropriations Bill. Ang tanong, sino nagpuno ng mga patlang? Wala nga amin. Why? Because that is criminal. Dahil dito, pinag-aaralan na ng kampo ni Rodriguez ang paghahain din ng kasong kriminal na falsification of legislative documents. Dumepensa naman si House Appropriations Committee Vice Chairperson Zia Alonto Adiong na nindigan siyang dumaan sa tamang proseso ang national budget. The Senate and the House have meticulously discussed provisions and line items in the budget. Banat naman ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega, halatang namumulitika lang sina Ungab at Rodriguez para siraan ang Administrasyong Marcos. Gusto lang din daw ipawalang bisa ang 2025 budget para maibalik ang mas malaking pondo ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Sinubukan din namin kunan ng pahayag si House Speaker Martin Romualdez sa issue pero pag-aaralan daw muna niya ito. Habang si Senate President Jesus Codero naman bukas sa inihaing petisyon. Hindi ito dapat ikabahala. Ito'y bahagi ng ating demokrasya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Nabuksan na naman ang tensyon sa pagitan ni Don Chang at Chi Filomeno. Ang nabuhay na issue, nag-ugat sa isang dating interview. Wala ko sino yan. Sino? Christopher Min. Ay, hindi. Artista ba siya? Hindi naman. Hindi Christopher Min. Same initials. Hindi ako nangangaway ng tao. Pero pinagtatanggol ko yung sarili ko. Let's just put it that way. Ang clip ng interview na yan ni Don na screenshot at umabot kay Chi. Nirepost yan ni Chi at tinagpa si Don na nahiya pa raw na pangalanan siya. Tungkol yan sa isa raw artistang nakaaway ni Don noon sa isang rehearsal dahil sa agawan ng pwesto. Pero sabi ni Chi, puno ng kasinungalingan si Don. Sinundan pa yan ni Chi ng isa pang post at sinabing tila hindi pa nakamove on si Don. Ilang araw since lumabas ang posts ni Chi, Don remained quiet. Eto pa nga, mixed reactions ang netizens sa videong inilabas ng singer-actress na si Selena Gomez. Sa video, very emotional si Selena habang nagsasalita. Naaawa raw siya sa mga Mexican kasunod ng immigration crackdown ni US President Donald Trump. Kung may mga nakisimpatya kay Selena, meron din namang pumuna at nag-akusa na isa lang daw itong publicity stunt. Deleted na po ang video. Susunod, salpukan ng dalawang motorsiklo sa pool sa CCTV. Ang isang rider naputulan ng paa. Isa pang sa pool sa video, kawatan, sinikwat ang mga nakasampay na pantalon.
At magkapatid na Yulo reunited sa awards night kasama ang iba pang atleta ng bansa. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sapul sa CCTV ang lalaking animoy nasa ukay-ukay at nagnakaw sa sampayan ng iba. Habang sa Quezon, sapul din sa video minor de edad na tumangay ng bag sa restaurant. Nasa Frontline balitang yan si Gio Robles. Sa kuhang ito ng CCTV sa isang restaurant sa Tayaba City, Quezon itong linggo, makikita ang isang binatilyong nakatayo sa likod ng sofa. Tila nagmamasid pa siya sa paligid. Ilang saglit pa, kinuha niya ang bag sa sofa saka umalis. Ang dala niyang bag, pag-aari pala ng isang customer sa kainan. Nagsumbong sa mga pulis ang may-ari ng ninakaw na bag, kaya agad nahuli ang kawatan na 17 taong gulang. Nabawi ang tinangay na bag at ang laman nitong 2,000 piso. Dinala ang binatilyo sa kustodiya ng DSWD. Sa isa pang kuha ng CCTV sa La Trinidad, Benguet noong Biyernes, makikita ang isang lalaking naglalakad sa eskinita. Pumunta ito sa sulok. Pinasok niya ang bakuran ng paupahang bahay. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang lumapit ang lalaki sa mga nakasampay na damit. Tinangay niya ang 4 na pantalon sa kasumibat. Ang mga ninakaw, pag-aari ng estudyante. Dati na rin daw siyang ninakawan ng sapatos noong Disyembre, kaya nagpalagay siya ng CCTV. Tukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng sospek na dati nang nasangkot sa pagnanakaw. Tinutugis na siya at nahaharap sa reklamong theft. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Dead on the spot ang isang rider matapos sumalpok sa SUV sa Abukay, Bataan. Kinilala ang biktimang si Kevin J. Pangan. Base sa investigasyon, lumagpas sa linya ang rider habang binabagtas ang Roman Expressway. Hanggang sa nakasalubong niya ang SUV at tuluyang nagkasalpukan. Sa huli, nagkaaregluhan ang magkabilang panig. Pariyati ng latest sa Frontline ng sports, makakasama natin muli ang ating kapatid na si Denise Tan. Welcome back, Denise. Thanks, Julius. Nag-reunion ang magkapatid na Carlos at Carl Eldrew Yulo sa Philippine Sports Rider Association Awards. Target daw nilang magkasamang sumabak sa susunod na Olympics. Nasa Frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Nang ibabaw si gymnastics Golden Boy Carlos Yulo sa pagtitipon ng pinakamalalaking atleta sa bansa sa Philippine Sports Writers Association o PSA Awards sa Manila Hotel kagabi. Siya ang itinanghal na Athlete of the Year kasunod ng historic double gold niya sa Paris 2024 Olympics. Bonus pa na nagkita silang muli ng nakababatang kapatid na si Carl Eldrew. Goal nilang mag-qualify sa 2028 Los Angeles Olympics. Nagpe-pray po ako na makapag-qualify po kami dalawa and syempre makapodium finish. I will train hard, I will gonna push myself. Ilan pa sa mga pinarangalang atleta ang mga kapwa Olympian ni Kaloy, gaya ng mga boksingerang sina Nesty Petesio at Ira Villegas. Si Petesio, hindi pa raw tapos ang misyon hanggat hindi nakukuha ang ginto. Iniluklok din sa PSA Hall of Fame ang kauna-unahang Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz. Tinanghal naman bilang Mr. Basketball sina 8-time PBA MVP Junmar Fajardo at UAAP MVP Kevin Kembao. Si Gia Morado de Guzman naman ang Miss Volleyball. Binigyan din ng parangal ang MVP Group of Companies bilang pagkilala sa kanilang tulong sa mga atletang Pinoy. Just like athletes who strive for excellence, who strive for perseverance, who strive to always win and to be number one, those core values are deeply embedded, deeply woven into the DNA of the MVP Group. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Susunod, rider naputulan ng paa matapos sumalpok sa isa pang motor. At ngayong Chinese New Year, bukod sa tikoy, patok din ang hopya na sisig ang palaman.
Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naputulan ng paa ang isang rider na sumalpok sa isang rider sa Karkar, Cebu. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa, exclusive. Kuha ang CCTV na ito sa tapat ng gasolinahan sa barangay Ocaña, Karkar City, Cebu kahapon ng umaga. Maya-maya, makikita ang salpukan ng dalawang motorsiklo. Ang nabanggang rider na si Stanley Narcana napaupo habang namimilipid sa sakit. Sa video ng isang residente, kitang halos maputol na ang kanyang kanang paa. Nakalabas na rin ang buto. Nagpagulong-gulong naman ang nakabanggang rider na si Jezreel Mir. Sa imbestigasyon, magpapagasolina sana ang nabanggang rider kaya siya kumanan. Pero biglang sumulpot ang isa pang rider kaya nagkabanggaan sila. Ayon sa mga nakakita sa aksidente. Side mirror. Walang side mirror, walang signal light ang motor ng biktima. Napag-alaman ding walang helmet ang biktima. Wala rin siyang driver's license at walang maipakitang rehistro ng motor. Sa ngayon, nasa ospital pa ang biktima at pinag-aaralan kung maibabalik pa ba ang nabali niyang paa. Graduating student sa kolehiyo si Narcana. Nadaan naman sa areglo ang aksidente matapos mangako ang nakabanggang rider na sasagutin ang pagpapa-ospital ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Na-sweep ng Creamline Cool Smashers ang Next-led Chameleon sa PVL All-Filipino Conference. First set pa lang, tinambakan na ng Smashers ang Chameleons. Nagtuloy-tuloy ang momentum ng Creamline hanggang sa dalawang sumunod na set. Wala pa ring talo ang Creamline in 6 games habang nananatili namang winless ang Next-led. Sunod naman nagharap ang sister teams PLDT High Speed Hitters at Signal HD Spikers. Target ng PLDT na makabounce back matapos ang 4-set loss sa Chocomucho Flying Titans. Masusubok ang core team ng Signal sa pangunguna ng kasalukuyang top digger ng liga na si Don Katindig. Susunod, mga lucky charm at pampaswerteng pagkain dinarayo na sa Binondo. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ngayong bispiras ng Chinese New Year, abay umahapaw na po ang mga pampaswerte sa Binondo, Maynila. Naku, siguradong may tikoy, mga prutas at syempre, hopya. Ito pa, meron daw hopya na sisig ang palaman. At live mula sa Pasig River Esplanade, nasa Frontline balitang iyan si Ian Suyu. Ian. Cheryl, Jiggy, Julius, tama kayo dyan. Nandito nga tayo ngayon sa may Pasig River Esplanade at ilang metro na
Bridge kung saan magsasagawa maya-maya lamang ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng countdown celebration pati na rin fireworks display. At sa ngayon nga, busy ang mga miyembro ng Philippine-Chinese community at mga Chinese na rin dahil sa paghahanda nila para sa selebrasyon ng Chinese New Year. Makulay, maningning, maswerte. Mula sa mga Chinese lantern, sari-saring Lucky Charm, hanggang sa iba't ibang pagkain, punong-puno yan sa Binondo dito sa Maynila. Blockbuster ang pila sa mga tindahan ng hopya at tikoy. Isa sa mga bagong flavor niyan ay itong hopya na sisig flavor. Mapalokal o turista, enjoy sa pagdayo sa Binondo. Siyempre, hindi kumpleto ang Chinese New Year kung walang dragon dance. Ang ingay raw ng tambol, pantaboy ng malas at evil spirits. Paalala naman ng mga Lucky Charm expert, hindi dapat dumepende lang sa mga pampaswerte. Dapat ay magsumikap rin. Julius, Jiggy, Cheryl, sa ngayon nga nagsisimula nang magsipuntahan yung mga pamilya dito sa sa Pasig River Esplanade, ano? At kagaya nung nabanggit ko kanina, meron nga daw kilala na bagong flavor ng hopya which is sisig flavor. At ito, titikman natin yung hopya kung talaga bang pasok sa panlasa ng Pinoy. More on the savory side siya. Lasang-lasa mo yung sisig at may mga bits pa nga nung karne talaga. Must try to para sa mga kapatid natin na interesado at mahilig sa mga hopya. Yan muna ang latest mula dito sa Pasig River Esplanade dito sa Maynila. Kakain muna ako nito. Cheryl, Jiggy, Julius. Maraming salamat, Ian Suyu. Masarap yan Tirahan mo naman kami, patikimin mo naman kami niyan. Sisig hopya. Putok ba? Correct. Pwede kayang ulamin yun. Posibleng maudlot ang paglalabas ng 38 pesos kada kilo ng bigas mula sa National Food Authority. Yan ay dahil hindi pa rin idinideklara ang food security emergency para sa bigas. Nasa frontline ang balitang yan, si Carrie Cater. Sa February 1 dapat ilalabas ng National Food Authority ang mga aging rice o yung bigas na higit 2 buwan nang na-stock para ipamahagi sa mga lokal na pamahalaan na ibebenta naman sa 38 pesos kada kilo. Pero mauudlot yan dahil hanggang ngayon, hindi pa rin daw natatanggap ng Department of Agriculture ang resolusyon mula sa National Price Coordinating Council para magdeklara ng food security emergency for rice at mailabas ang mga bigas. Iko-quote ko si DTI Sabi niya, approve in principle na yung resolution ng NPCC. In 2 working days, possibly mailalabas na nila ang resolution. Oras na matanggap ang resolusyon, kailangan pa ng DA ng dagdag na 2 araw para pag-aralan ito. Giit ng ahensya, mainam sanang mailabas na ang 38 pesos na bigas para maimpluwensyahan ang presyuhan sa merkado. The DA can only declare food security emergency only when there is an approved recommendation endorsement from the National Price Coordinating Council. So ang pinakamabisa doon, ibalik yung function ni NFA that he can intervene in the market even without emergency para regularly nakakapamili siya. Ang NFA handa naman daw ilabas ang mga stock ng murang bigas oras na maaprubahan na ang food security emergency for rice. Nauna nang nagpatupad ang DA ng maximum suggested retail price na 58 pesos sa kada kilo ng imported na premium na bigas bilang tugon sa matataas na presyo. Kung mapatunayang epektibo ang MSRP sa bigas simula sa susunod na linggo, posible rin daw na magtakda ang DA ng limit sa presyo ng karning baboy. Sa ngayon kasi umaabot na yan ng 460 pesos kada kilo sa ilang palengke sa Metro Manila. Ayon sa DA, hindi dapat lalampas ang presyo sa 350 pesos dahil 220 pesos lang ang farm gate price. Wala rin naman daw kakulangan sa supply. A little over 100, malaki na yun Lahat na doon may kita along the whole value chain. Merong quote-unquote pang-abuso rin sa presyo sa pamilihan. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5.
Usapang bigas pa rin, posible raw na ngayong linggo ideklara ang food security emergency para mapababa ang presyo ng bigas. Pero ilang mambabatas na iinip na. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Ilang linggo na mula nang mag-umpisa ang pagdinig ng House Quintacom kaugnay ng investigasyon nila sa mataas na presyo ng bigas at iba pang agricultural products. Pero wala pa ring idinideklarang food security emergency na layong mapababa ang presyo ng bigas. Ikinadismaya yan ng ilang mambabatas. Guys naman, nakailang hearing na tayo. Nakalimang hearing na tayo. Kailangan nyo nang i-declare na meron tayong emergency because clearly merong extraordinary price levels. Hinihintay pa rin daw ang rekomendasyon ng National Price Coordinating Council para magdeklara ng food security emergency ang Department of Agriculture. Kapag naideklara ito, mabebenta na sa merkado ang murang NFA rice. Ano ang deadline nyo dyan? Sino ayaw pumirma? Hindi naman sa ayaw. There were some dun sa mga I think it's more of the wording of the formula for declaring extraordinary price to support the declaration. Ang Department of Trade and Industry na ang nagsabi na sang-ayon ng NPCC na may labis na pagtaas sa presyo ng bigas pero nire-review pa raw ito. Dahil dyan napagkasundoan na matapos ang 2 araw, ilalabas na ang kanilang rekomendasyon para sa pagdedeklara ng food security emergency. Sir, in 2 days, lalabas na yan? O in 48 hours, may lalabas na? Kaya na, Mr. Chair. Kapag nangyari yan, maaari nang magbenta ng nasa 300,000 sako ng aging stocks ang NFA sa halagang 29 pesos kada kilo. 500,000 na sako ng regular stocks na bigas naman ang maaaring mabenta sa subsidized price na 38 pesos kada kilo. Kapag idineklara na ang food security emergency, sa NCR daw muna unang ibebenta ang mas murang NFA rice. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Bukas ang Maharlika Investment Corporation na bili ng shares na hawak ng China sa power grid ng Pilipinas. Ayon kay MIC President Rafael Consing, interesado silang bili ng shares ng State Grid Corporation of China sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sa ngayon kasi 40% ng NGCP ang pagmamayari ng Chinese State Grid. Pero nilinaw ng Maharlika na wala pang formal na negosasyon tungkol dito. Nag-ugat ang diskusyon kasunod ng pagbili ng Maharlika ng 20% stake sa Synergy Grid and Development Philippines Incorporated o SGP na siya namang may hawak ng 40% din na shares ng NGCP. Dahil sa investment ng Maharlika sa SGP, nakakuha ang gobyerno ng tig-2 pwesto sa board dito at sa NGCP. Ibig sabihin, mas magkakaroon na rin ng boses ang pamahalaan sa pagpapatakbo ng National Grid. Sa mga pupuntang Baguio at Benguet, abay chance na ninyo para ma-enjoy ang malamig na panahon. Sa sobrang ginaw, nakakaranas na ng andap o frost doon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gumising muli sa nangangatog na lamig ang mga residente sa Baguio City. Kaninang umaga, bumagsak sa 11.8 degrees Celsius ang temperatura sa lungsod. Ang grupo ngang ito, balot na balot habang namamasyal sa Burnham Park. Malamig naman na, yung mararamdaman mo yung lamig pag yung paa mo giniginaw. Yan. So, paano yun, ma'am? Nagme-medyas, siyempre magmedyas ka para hindi mo maramdaman yung lamig na hanggang katawan mo. Tapos siyempre doble-doble ang jacket mo, naka-t-shirt ka na, naka-sweater ka pa, tapos mayroon ka pang tawag doon? Scarf. Pero bukod sa Baguio City, bumagsak din sa 9.6 degrees Celsius ang katabing bayan ng La Trinidad kaninang alas 5 ng madaling araw. Ayon sa Pag-asa, ang mababang temperatura ay dulot pa rin ng umiiral na hanging amihan. Samantala, mistulang winter wonderland naman sa ilang bahagi ng Benguet. Sa drone video na ibinahagi ni PJ Hike, makikita ang pamumuti ng ilang taniman sa Barangay Paway sa Atok, Benguet. Ang ilang pananim na carrots na balot ng yelo. Sanay na raw ang mga magsasaka. Ang kanilang remedyo, buhusan ng tubig ang mga pananim. Hindi naman nasira, sir, kasi talagang yun ang tinatanong namin yearly. Kasi kaya niya yung frost. Mahirap man para sa ilang magsasaka ang ganitong panahon, nasanay na rin sila. Umaasa naman silang dadagsain ng mga turista
na gustong makakita ng frost. Naitala din ang andap sa Mount Santo Tomas Tuba, Benguet. Sa videong kuha, nabalot ng andap ang trapal na yan at pati na rin ang mga damo sa paligid. Ang frost kasi galing naman din sa dew, ano? O kaya yung relative humidity, yung humidity mo, na kung saan ang air mo is may moisture, ano? May siya. And then kapag bumaba siya diyan sa surface at mas malamig yung kanya, magpo-frost siya. So yun ang process. Samantala, wala pa natatanggap na report ang Department of Agriculture Cordillera sa pinsalang dulot ng andap sa mga pananim sa Benguet. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Patay ang 6 na turista matapos lumubog ang sinasakyan nilang tourist boat sa Chile. Ayon sa mga otoridad, papunta sa isang kilalang tourist destination sa Chile ang bangka nang bigla itong bumangga sa mga bato dahil bumigay ang makina. Nailigtas ang 27 sakay ng bangka na karamihan ay magkakaanak. Posible raw na nagka-overloading sa bangka at wala raw suot na life jacket ang mga turista. Inaresto ang kapitan ng bangka dahil sa paglabag sa safety protocol. Sinuspinde na naman ng Miami Heat ang star player nilang si Jimmy Butler sa ikatlong beses ngayong buwan. Indefinite o walang nakaset na pagtatapos sa panibagong suspension ni Jimmy. Nag-ugat yan sa pag-walkout niya sa practice ng team. Paglabag daw yan sa mga alituntunin ng team at nakakasira para sa kupunan. Last week lang ay pinatawan din ng Heat ng suspension si Jimmy nang di siya sumipot sa flight nila papuntang Milwaukee. Nauna na rin humiling ng trade si Jimmy na posibleng pagbigyan ng Heat bago ang trade deadline next week. Nakatatlong panalo na ang Strong Group Athletics sa Dubai International Basketball Championship. Pinakahuli nilang pinataob ang Beirut First mula sa Lebanon, 85-78. Nakalamang ng hanggang 21 points ang SGA. Sinubukan ng Beirut na humabol sa fourth quarter pero kinapos na sila sa oras. Nagpakitang gila si former NBA All-Star DeMarcus Cousins na naka-double-double 26 points and 12 rebounds. Ito ang best game niya so far para sa Strong Group. Sasabak naman sa friendly tournament sa Qatar ang Gilas Pilipinas bilang paghahanda sa next window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Lilipad sa Pebrero ang Gilas papuntang Middle East para lumahok sa second Doha International Cup. Makakalaban nila sa torneo ang Qatar, Egypt at Lebanon mula February 14 hanggang 16. As expected, hindi makakasama ang Gilas center na si Kai Soto dahil sa injury, kaya papalitan muna siya ng veteran forward na si Troy Rosario. Secured naman na ang spot ng Gilas sa main tournament pero magsisilbi pa rin tune-up game ng Gilas ang torneo sa Qatar bago sila sumabak sa third and final window ng Asia Cup qualifiers kontra Taiwan at New Zealand simula February 20. At yan ang mga frontline news sa sports ngayong Tuesday. Ako po si Denise Tan. Mga kapatid, bukod po sa tikoy, bahagi na ng selebrasyon ng mga Chinese ang iconic na Red Lantern. Ano nga ba ang kahalagahan niyan sa kultura at tradisyon ng mga Chino? Ayon po sa Chinese history, as early as 25 to 220 AD, panahon po yan ng Han Dynasty, meron ng Chinese lanterns. Kadalasang kulay pula ang mga lantern dahil bukod sa kasaganahan, sinisimbolo rin yan ang life-generating energy gaya po ng apoy, dugo at araw. The color red is also a powerful color na pinaniniwalaang nagtataboy ng evil spirits at nagdadala ng positibong enerhiya sa pagpasok ng bagong taon. Kaya naman, bukod sa selebrasyon ng Chinese New Year, nakaugalian na rin ng mga Chino ang pagsasabit ng red lanterns sa lugar ng kanilang mga negosyo para maengganyo ang pagpasok ng swerte buong taon. Ano pa man ang paniniwala na mayroon tayo sa iconic na Red Lantern, Chinese man o hindi, ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa ating kinabukasan. At yan ang isa na namang K-alaman na maituturing din po nating K-yamanan. K-okay. Susunod, lalaki sa Leyte sa kulungan ng bagsak matapos maulihan ng shabu at granada. At mga heartthrob na sina Noah Centineo
at Q nagbabalik sa Season 2 ng The Recruit. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nasa kote ang isang lalaki matapos mahulihan ng droga at granada sa Cananga, Leyte. Pawang high-value target ng mga otoridad ang suspect na si alias Lando. Sa isinagawang bypass operation itong linggo ng gabi, nakuha sa kanya ang higit 50 gramo ng shabu na may halagang higit 340,000 pesos. Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at illegal possession of explosives. Wala pang pahayag ang suspect kung bakit siya may dalang pampasabog. Matapos ang higit 5 taong pagtatago, naaresto na ang lalaking nireklamo ng rape sa isang minor de edad sa Maynila. Nahuli ang suspect na si alias Noy sa probinsya ng Albay kung saan siya nagtago. 2019 nang reklamo si alias Noy ng pangre-rape umano sa nooy 13 anyos na babae sa loob ng isang nakaparada sa sasakyan sa Tondo, Maynila. 18 anyos na ngayon ang biktima. Nasa kustodiya na ng Manila Police ang suspect na ika-4 din palang most wanted person sa lugar. Naniniwala ang Philippine Navy na mas nagiging agresibo na ang China dahil sa paggamit nito ng sonic weapon para iharas ang mga tauhan ng ating Coast Guard. Ayon sa Philippine Navy, malinaw na pang-uudyok at mapanghamon ang paggamit ng China Coast Guard ng Long Range Acoustic Device o LRAD sa West Philippine Sea. Isa itong uri ng nakabibinging aparato na ginagamit ng China para itaboy ang Philippine Coast Guard sa sarili nating exclusive economic zone. Una nang sinabi ng PCG na hindi sila magpapatinag sa pagiging agresibo ng mga Chinese vessel, lalo't dati nang iginigiit ng Pilipinas na iligal ang pananatili ng China sa West Philippine Sea. The long-range acoustic device is an increase in the aggression of the Chinese Communist Party in the West Philippine Sea. It only highlights their illegal presence, their coercive and now more aggressive actions, and their deceptive messaging by saying that Baho de Masinloc is part of their territory. Pasado na sa Senado ang panukalang batas para bigyan ng Filipino citizenship ang Chinese na inuugnay ni Senador Risa Ontiveros sa Pogo. 19 na senador ang bumoto pabor sa panukala para maging naturalized citizen sa bansa si Lee Duan Wang. Tanging si Ontiveros lang ang bumoto kontra rito. Git ng senadora, maraming red flag si Wang, gaya ng pagiging junket operator sa casino at koneksyon niya kay Warren Wu na siyang big boss ng niraid noon na Pogo sa Pampanga. May koneksyon din daw si Wang sa Communist Party ng China. Paglinaw ng senadora, bagamat wala namang ginawang krimen si Wang, sapat na raw ang mga red flag na ito para hindi siya dapat pagkalooban ng Filipino citizenship. Hindi pa po ba tayo natuto sa panloloko ni Guo Huaping, alias Alice Guo, o kay Yang Jianxin, alias Tony Yang? Sa buong paniniwala ko, ang nararapat gawin ng gobyerno ay imbestigahan si Lee Duan Wang, hindi magpasa ng batas para ituring siyang isa sa atin. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, mas intense na action scenes ang aasahan sa Season 2 ng Netflix series na The Recruit. Join forces pa nga ang lead actor na si Noah Centineo at ang bagong addition sa cast na si Teo Yu. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marford. Mula sa pakilig at hugot feels. Grabihan na ito! Dahil pinagsama lang naman ang mga heartthrobs ng Hollywood at Asia na sina Noah Centineo at Teo Yu sa nagbabalik at hit series na The Recruit para sa Season 2 nito. Pero this time, bukod sa showdown ng kapugian, pati action moves, magpapakitang hilas ang dalawa.
Siyempre, eksklusibo na naman silang nakatsikahan ng News 5, ang two of the most eligible bachelors ng Hollywood. At na-witness pa natin ang brewing bromance ng dalawa. We were extremely excited to have Teo. Yeah. I certainly feel that we got very lucky. We're very fortunate to have you. He's such a powerhouse, and he's such a lovely human being. Thanks. Really, I mean it. You know, professionally and personally, right? In both ways, and that's we got very lucky, and like you said, it's been a while. Siyempre, di naman nagpakabog si Teo sa mga papuri ni Noah na hindi lang bida sa The Recruit. This time, executive producer na rin siya at malakas daw man libre. Green flag, ah? Did you already clear his voice? You caught him off guard. He's so shy and humble about it, but he's such a natural leader. I just silently loved watching him, how he always cared for everyone, and he always went out. Like, we almost had every other week he wanted to buy us like lunch or dinner, like the entire cast, and so yeah, I mean, thanks, bud. Yeah. Kung si Noah, minahal bilang si Peter Kavinsky ng To All the Boys franchise at Atom Smasher sa DC movie na Black Adam. Si Teo naging isa sa in-demand actors matapos bumida sa Past Lives na siyang tinaguriang one of the greatest film love stories in recent years. Like, I'm breaking into the American industry with the identity of a Korean actor, and in Korea itself, I'm not necessarily always 100% accepted as that. So for me, it's very interesting to be sort of like you're like on the Olympic team representing your country. But it's an honor. Sakto! Sa Korea rin ang parte ng setting ng action serye na The Recruit Season 2 na showing na sa Netflix sa January 30. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang mga latest showbiz updates at kay Alaman ngayong Martes. See you tomorrow, mga kapatid. Ako po si Jervy Wrights. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.